Laging bongga kung magbigay ng regalo sa akin si Jose. Noong anibersaryo ng aming kasal, isang mamahaling jacket na 2 beses ko lang naisuot sa corporate party niya at sa burol ng kapitbahay namin sa ikatlong palapag. Dahil wala nang ibang pagkakataon, sa aking kaarawan, isang trip sa isang resort, kung saan mag-isa akong nagpunta, at sa loob ng 2 linggo, ay ginamot ang aking mga nerbiyos na sinira mismo ni Jose. At tuwing anibersaryo, karaniwan ay mga bulaklak at tsokolate lang ang kanyang ibinibigay. Na, sa totoo lang, ay mas gusto ko. Ngunit noong Martes na iyon, nalampasan ni Jose ang kanyang sarili. Nakatayo ako sa labas. Hawak ang isang supot ng gatas at pandesal, at nakatingin sa isang napakaputing sasakyan na may pulang laso. Isang malaking laso, sapat na ang laso para ibalot sa isang monumento, at may matitira pa para sa isang banda. "Oh," sabi ni Jose, nagniningning, na parang siya mismo ang nagluwal ng sasakyang iyon. "Gusto mo ba? 38 taong gulang na ako. 5 taon na ang nakalipas mula nang makuha ko ang aking lisensya sa pagmamaneho. Ngunit ang kumpiyansa ko sa pagmamaneho ay parang isang parkapino na lumalangoy. Ibig sabihin, teknikal na kaya ko, ngunit mas pinipili kong wag sumugal. Wala akong sariling sasakyan. Gumagamit ako ng pampublikong sasakyan." Pasensya ni Jose. "At minsan taxi, kapag pinahihintulutan ng aking konsensya." "Jose," sabi ko. "Ano ito?" "Isang sasakyan. Clara, isang kotse." Binigkas niya ito ng may diin sa bawat pantig, tulad ng isang speech therapist na nakikipag-usap sa isang mahirap na kaso. "Nakikita ko na sasakyan ito. Bakit? Dahil asawa kita. At nararapat kang magkaroon ng sarili mong sasakyan. Hindi yung nakikipagsiksikan ka sa jeep, kasama ang mga matatanda at kanilang mga bayong." Napatingin ako sa supot sa aking kamay, gatas at pandesal. Isang klasikong hanay ng isang babaeng nakikipagsiksikan sa jeep kasama ang mga matatanda. Pero mahal ito. Sinubukan kong ipasok ang tinig ng katwiran. "Clara, nagtatrabaho ako para sa pamilya. Hayaan mo akong gastusin ito." Si Jose ay isang foreman sa isang malaking construction site. Hindi kami naliligo sa pera. Ngunit sapat ang aming kinikita para sa aming pamumuhay at mayroon pang sobra. Nakatira kami sa isang 3-bedroom na apartment. Ang aming anak na si Sofia ay nag-aaral sa isang magandang eskwelahan. Tuwing tag-araw, nagpupunta kami sa dagat. Isang ordinaryong, normal na buhay. Walang luho, ngunit hindi rin nagugutom. Saan nagmula ang pera para sa isang bagong sasakyan? Isang tanong na, tanga ako, tinanong ko lang sa aking sarili pagkatapos ng 1 linggo. At sa sandaling iyon, niyakap ko lang si Jose, nagpasalamat, at tinawagan ng aking ina. "Ma?" Binigyan ako ni Jose ng kotse. Tumahimik si Mama. Ang aking ina, si Aling Rosario, ay isang babaeng may mabigat na karanasan sa buhay, at isang bahagyang hinala sa lahat ng magagandang bagay. "Bago?" tanong niya. "Bago? Puti. Paano mo nalaman?" "Hindi ko alam. Nahulaan ko lang. Isang puting kotse. Ibinibigay sa isang babae kapag nakakaramdam sila ng pagkakasala. Tandaan mo ang mga sinabi ko." Hindi ko tinandaan. Hindi ko tinandaan noon. Pagkatapos, ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan tulad ng isang tatak sa mainit na bakal. Sa unang linggo, nagmaneho ako sa paligid ng aming bakuran, literal na sa bakuran. Pauna atras. Pauna atras. Tulad ng isang pendulum na nakapalda, si Aling Nena, isang pensyonadong may largabista at walang katapusang libreng oras, ay pinapanood ako mula sa kanyang balkonahe at sumisigaw ng mga payo. "Sa kaliwa, hindi dyan. Saan ka pupunta sa halamanan?" Sa 2 linggo, nagkalakas loob ako at lumabas sa syudad. Nagmaneho ako papuntang palengke, bumili ng mga kamatis, at bumalik ng buhay. Ito ay isang tagumpay. At sa 3 linggo, naalala ko na ang isang bagong sasakyan
ay dapat dalhin sa isang service center. Malay mo, baka may kailangang suriin, higpitan o ano pa. Sinabi ni Jose na hindi na kailangan. Dahil bago ang sasakyan, maayos ang lahat. Ngunit ako ay isang responsableng babae. Pagdating sa teknolohiya na hindi ko naiintindihan. Dahil nga hindi ko naiintindihan, gusto kong may ibang makaalam nito. Pinili ko ang auto shop, batay sa rekomendasyon ni Aling Nena. Kahit na wala siyang sasakyan, ngunit mayroon siyang apo. Si Anton, na nag-aayos ng lahat ng bagay na tumatakbo, lumalangoy, at lumilipad. Si Anton ay nagtatrabaho sa isang maliit, ngunit tapat na talyer sa labas ng bayan. Iyon ang sinabi ni Aling Nena, at naniwala ako sa kanya, dahil si Aling Nena ay bihirang magsinungaling at sa malalaking bagay lamang. Dumating ako sa talyer sa umaga. Mga 10:00, amoy langis, goma, at matapang na pamumuhay ng mga lalaki. Sa likod ng counter ay nakaupo ang isang lalaki na nasa edad 50, matipuno, may bigote, at nakasuot ng maduming jacket. Sa kanyang bulsa ay may burdang Mang Ben. Magandang umaga, sabi ko. Gusto ko sanang ipatingin ang kotse. Bago ito, pero gusto kong siguraduhin na maayos ang lahat. Tiningnan ako ni Mang Ben. Pagkatapos ay ang kotse sa labas ng bintana. At pagkatapos ay sa akin muli. Bago. Sabi mo, regalo ng asawa ko. Idinagdag ko ng walang dahilan. Siguro para hindi niya isipin na kaya kong bumili ng ganoong bagay. Sige, ipasok mo. Ipinasok ko ang kotse sa garahe. Binuksan ni Mang Ben ang hood, tinutukan ng flashlight, hinawakan ng isang bagay, yumuko, tumayo, at yumuko muli. Nakaupo ako sa isang plastik na upuan sa tabi ng pader, at nagbabasa ng isang magasin na mas matanda pa sa aking anak. Pagkatapos ng mga 20 minuto, lumabas si Mang Ben mula sa ilalim ng hood. Ang kanyang mukha ay may kulay na parang nakakita siya ng multo sa halip na isang makina. Regalo sa iyo ang kotseng ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may kakaibang tono na naririnig sa mga taong pilit na pinipigilan ang kanilang sarili. Oo, sabi ko. Ang asawa ko. Pinunasan ni Mang Ben ang kanyang mga kamay ng isang basahan. Dahan-dahang isinara ang hood. Pagkatapos ay tumingin sa aking mga mata at sinabi, iwan mo dito. Umuwi ka ng maglakad. At huwag mong sabihin sa asawa mo na nandito ka. Napanganga ako. Pagkatapos ay isinara. Napanganga muli. Nahulog ang magasin mula sa aking mga kamay at lumagapak sa sahig sa pahina na may ad ng isang vacuum cleaner. Paano? Paanong maglakad? Ano ang problema sa kotse? Tinanggal ni Mang Ben ang kanyang sombrero. Kinuskos ang kanyang kalbo at isinuot muli. Makinig ka. Wala akong karapatang sabihin sa iyo. Pero kung nagtitiwala ka sa akin, umuwi ka. Kumilos ka ng normal. At huwag kang magsalita tungkol sa talyer. Tatawagan kita bukas. Mang Ben. Tumayo ako mula sa upuan at nanginginig ang aking boses. Tinataktakot mo ako. May bomba ba dyan, droga? Bangkay? Hindi siya ngumiti. Mas masahol pa, sabi niya ng mahina. Nandoon ang katotohanan. Lumabas ako sa talyer na nanginginig ang mga tuhod. Sa labas, sumisikat ang araw. Tumatakbo ang mga bata papunta sa eskwela. Isang aso ang abalang inaamoy ang isang poste. Patuloy na umiikot ang mundo na parang walang nangyari. At ako, nakatayo sa gitna ng mundong ito, na may isang supot na naglalaman ng mga susi sa buhay ng ibang tao. 40 minuto akong naglakad pa uwi. Sa loob ng panahong iyon, nakaisip ako ng 17 bersyon ng kung ano ang natuklasan ni Mang Ben sa ilalim ng hood, mula sa mga pekeng plaka hanggang sa isang lihim na kompartimento na may mga brilyante. Walang bersyon ang malapit sa kung ano ang nalaman ko, kalaunan. Bumalik ako sa bahay sa estado ng isang taong sinabihan na masama ang mga resulta ng pagsusuri, ngunit hindi sinabi kung ano ang mga iyon. Ang pinakamasakit ay ang hindi pagkakaalam. Ang agwat sa pagitan ng may mali at ano ang mali.
Sa agwat na iyon, lahat ng pagkabalisa sa mundo, lahat ng gabing walang tulog, lahat ng sigarilyong nahit-hit, kahit na tumigil na ako 4 na taon na ang nakalipas. At hindi alam ni Jose, dahil itinigil ko ang isang bagay na hindi niya pinaghihinalaan. Nasa bahay si Jose, nakaupo sa kusina, kumakain ng sinigang, at nakatingin sa kanyang telepono. Isang ordinaryong tanawin. Asawa, sinigang, telepono ang 3 haligi ng isang gabi ng pamilya. Naglakad ka ba? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Naglakad-lakad. Sabi ko, gusto kong maglakad sa Nobyembre. Lalo na sa Nobyembre. Sariwa ang hangin. Nagkibit-balikat si Jose. Hindi siya kailanman naging interesado sa aking mga paglalakad. Sa totoo lang, bihira siyang maging interesado sa anumang bagay na hindi nauugnay sa construction, basketball, at hapunan, at halos sa ganoong pagkakasunod-sunod ng prioridad. Hindi ako nagreklamo. Sa loob ng 12 taon ng pagsasama, nasanay na ako na ang isang lalaki ay isang hiwalay na ekosistema na gumagana ayon sa sarili nitong mga batas. At ang pinakamahusay na magagawa ay huwag makialam. Nasaan ang kotse? Bigla niyang tanong. Kumabog ang puso ko. Binuksan ko ang ref para itago ang aking mukha sa likod ng pinto. Sa labas ng gate, siguro, o medyo malayo. Naghahanap ako ng parking. Inukupa ko ang sulok malapit sa palaruan. Tumango si Jose at bumalik sa kanyang telepono. Nagbuga ako ng hininga sa loob ng ref at umalingaw-ngaw ang garapon ng atsara. Hindi ako nakatulog sa gabi. Nakahiga ako, nakatingin sa kisame, at nag-iisip. Ang mga iniisip ko ay paikot-ikot, tulad ng mga kabayo sa isang carousel, pare-pareho, at lahat ay walang sagot. Ano ang nahanap ni Mang Ben? Bakit hindi ko masabi kay Jose? At saan talaga nagmula ang pera para sa kotseng ito? Dito, ang tanong tungkol sa pera, na ipinagpaliban ko 3 linggo na ang nakalipas, ay sa wakas, ay bumalik. At hindi ito bumalik ng mag-isa. Nagdala ito ng isang buong kawan ng mas maliliit na tanong. Maganda ang sahod ni Jose, ngunit maganda, hindi napakaganda. Ang isang bagong kotse, kahit hindi luho, ay nagkakahalaga ng halos 8 hanggang 9 na buwang sahod ni Jose. Utang? Ngunit malalaman ko, dahil mayroon kaming joint budget, isinusulat ko ang aming mga gastos sa isang kwaderno. Sa lumang paraan, gamit ang isang panulat. Nag-ipon? Ngunit ang kakayahan ni Jose na mag-ipon ay halos katulad ng aking kakayahang mag-park ng paatras. Ibig sabihin, teoretikal na kaya niya, ngunit sa praktika, ito ay palpak. Kinaumagahan, pagkaalis ni Jose sa trabaho at ni Sofia sa eskwela, tinawagan ko si Mang Ben. Sumagot siya pagkatapos ng 3 ring. Mang Ben, si Clara ito. Yung may puting kotse. Naaalala ko, ang kanyang boses ay pagod, na parang hindi rin siya nakatulog. Pumunta ka dito. Mag-isa. At huwag kang mag-taxi. Maglakad ka. Maglakad na naman? Ang layo. Maglakad ka. Inulit niya. Kailangan. 1.5 oras akong naglakad. Sa loob ng panahong iyon, hindi ako nagkapaltos. Ngunit ang aking pasensya ay halos maubos na. Pagdating ko sa talyer, naghihintay si Mang Ben sa kanyang sulok sa likod ng counter. Sa harap niya ay isang tasa ng kape at isang kwaderno. Umupo ka. Inilapit niya sa akin ang isang upuan. Gusto mo ng kape? Mang Ben, 1.5 oras akong naglakad. Gusto ko ng mga sagot. Kinuskos niya ang kanyang bigote. Bumuntong hininga. Kinuha ang kanyang telepono. Nag-scroll sa mga larawan. At ipinakita sa akin ang screen. Heto, sabi niya. Tingnan mo, nasa larawan. Ang engine compartment ng aking kotse. Mukhang normal naman. Sa abot ng aking makakaya. At halos wala akong alam. Makina, mga kable, mga lalagyan ng likido. Walang kahina-hinala. Hindi ko maintindihan. Aminado ko. Tinuro ni Mang Ben ang screen. Nakikita mo ba ang numero sa engine block? Nakikita ko ang mga numero. Well,
Ang numerong iyon ay binago. Hindi galing sa pabrika. May nagbago ng marking. Propesyonal, malinis, pero 35 taon na ako sa negosyong ito. Nakikita ko. Kumurap ako. At ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang kotse mo ay hindi ang kotseng sinasabi nito. Malinis ang mga dokumento. Tumutugma ang mga numero. Maganda ang lahat. Pero ang makina ay galing sa ibang sasakyan. Oh, huminto siya. Ang buong sasakyan ay galing sa ibang sasakyan. Nagsimulang manlamig ang aking katawan. Hindi sa metaporikal na kahulugan, literal na nanlamig ang aking mga kamay. At isinuksok ko ang mga ito sa mga bulsa ng aking jacket. Tulad ng isang bata na sinabihang, "Hindi totoo si Santa Claus. Sinasabi mo ba na nakaw ang kotse?" Hindi ko gustong sabihin iyan. Ngunit iyan ang sinasabi ko. Uminom si Mang Ben ng kape. Alam mo, hindi ako pulis. Hindi ko kailangang iulat ito kahit saan. Pero 35 taon na akong nabubuhay sa isang prinsipyo. Huwag makialam sa problema ng iba. At huwag manahimik kapag may taong nasa panganib. Kahapon, nagbanggaan ang 2 prinsipyong iyon. At magdamag kong pinag-isipan kung alin ang mananalo. Nanalo ang pangalawa. Nakaupo ako. Pinoproseso ang lahat. Ang mga iniisip na paikot-ikot sa gabi ay ngayon ay tumatakbo na ng walang kontrol. Baka hindi alam ni Jose. Kumapit ako sa isang dayami. Tulad ng isang asawang hindi pa handang malunod. Baka naloko siya. Bumili siya. At binigyan siya ng depektibong produkto. Baka. Sang-ayon ni Mang Ben. Pero sagutin mo ako. Saan niya ito binili? Sa isang opisyal na dealer, hindi nila binabago ang mga numero. Ginagawa nila iyan sa mga garahe, sa mga likod bahay, sa mga taong hindi mo gugustuhing makasalubong, sa isang madilim na eskinita, o kahit sa isang maliwanag na lugar. Sinabi niya sa isang kasa. Saan? Nag-isip ako. Hindi sinabi ni Jose ang isang partikular na kasa. Sinabi lang niya, bumili ako ng kotse. Parang ang pinag-uusapan ay isang piraso ng tinapay. Hindi ko alam. Mahina kong sabi. Hindi ko rin alam. Tinago ni Mang Ben ang kanyang telepono. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag mong galawin ang kotse. Hayaan mo itong manatili dito sa akin. Kung magtanong ang asawa mo, sabihin mo na nabangga mo sa parking. Inaayos ko. 1 linggo, tatagal ang paliwanag na iyon. At sa loob ng 1 linggo, alamin mo. Alamin? Mang Ben? Isa akong accountant. Numero ang inaalala ko. Hindi mga nakaw na kotse. Tiningnan niya ako ng may kalmadong pakikiramay. Ang uri ng pakikiramay na matatagpuan lamang sa mga taong nakakita na ng sapat sa buhay upang hindi na magulat sa anumang bagay. Magaling kung accountant ka, sabi niya. Ibig sabihin, marunong kang magkuwenta? Magkuwenta ka. Sahod ng asawa mo. Halaga ng kotse. Ang pagkakaiba. Kung hindi magtugma ang mga numero, may problema ka. Kung magtugma, may problema ka pa rin. Iba lang. Lumabas ako sa talyer sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 2 araw at sa pangalawang pagkakataon, naglakad. Sa pagkakataong ito, mas maikli ang pakiramdam ng daan pa uwi. Marahil, dahil abala ang aking isip sa aritmetika at hindi sa panik. Bagamat, sa totoo lang, hindi nawala ang panik. Pansamantala lang itong natabunan ng aritmetika. Sa bahay, kinuha ko ang aking kuwaderno ng mga gastos. Isang ordinaryong kuwaderno na may linyang 48 sheets sa pabalat. 12 taon ng family accounting sa mga ganitong kuwaderno. Isang buong estante sa aparador. Isang talaan ng aming buhay sa mga kolum ng kita at gastos. Pinagtatawanan ni Jose ang ugaling ito. Sinasabing ang mga normal na tao ay gumagamit ng mga app at malapit na akong gumamit ng abacus. Ngunit mas nagtitiwala ako sa panulat at papel kaysa sa isang screen. Hindi buburahin ng papel ang isang linya. Kung may makahanap na hindi ito komportable, binuksan ko ang kuwaderno para sa nakaraang taon at nagsimulang magkuwenta. Ang sahod ni Jose ay stable. 2 beses sa isang buwan. Pamilyar ang mga numero.
Tulad ng sarili kong numero ng telepono. 2 bonus sa isang taon. Parehong maliit. Ang aking sahod. Nagtatrabaho ako bilang accountant sa isang construction firm. Hindi sa kumpanya ni Jose. Sa iba. Magkasama. Kumikita kami ng sapat. Ngunit ang sapat at isang bagong kotse ay magkaibang universo. Ang kotse ay nagkakahalaga ng halos kalahating taon ng aming pinagsamang sahod kung hindi kami gagastos ng kahit isang sentimo. Hindi sa pagkain, hindi sa upa, hindi sa eskwela, hindi sa operasyon sa tuhod ng aking ina noong nakaraang Enero. Hindi magtugma ang mga numero. Hindi lang sila hindi magtugma. Naghiwalay sila tulad ng mga mag-asawang nagdidiborsyo. Sa magkabilang dulo ng korte. Isinara ko ang kuwaderno at tinawagan ng aking ina. Ma, naaalala mo ba yung sinabi mo tungkol sa puting kotse at pagkakasala? Naaalala ko. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ano ang sinabi ko. Nagbibigay ang isang lalaki ng mamahaling regalo sa 2 kaso. Una, mahal na mahal ka niya. Pangalawa, labis siyang nagkakasala sa iyo. Madaling makilala ang isa sa isa. Kung mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo ang gusto mo. Kung nagkakasala siya, ibibigay niya sa iyo ang gusto niyang ipambayad. Pero gusto ko ng kotse. Gusto mo bang ayusin niya ang gripo sa banyo? Tumatagas ang gripo mula pa noong Agosto. Tama na naman ang aking ina. Walang awa. Talagang tumatagas ang gripo. Umupo ako sa kusina. Inilagay ang kuwaderno sa harap ko. At nagsimulang gumawa ng isang listahan ng mga bagay na alam ko. Isang ugali ng accountant. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, ayusin mo ang impormasyon. Kumuha ako ng isang malinis na papel at isinulat. 1. Ang kotse ay hinihinalang nakaw. Binago ang mga numero ng makina. 2. Pera para sa pagbili, hindi alam ang pinagmulan. 3. Pangalan ng kasa, kung saan binili, hindi alam. 4. Ayaw ni Jose na ipakita ang kotse sa isang service center. Idinagdag ko ang huling punto. Ngayon ko lang napagtanto ang kahalagahan nito. Sinabi ni Jose. Hindi na kailangan, bago ang kotse. Noon, parang katamaran lang ng lalaki. Ngayon, iba na ang tunog. Tiningnan ko ang listahan. 4 na puntos, 4 na bitak sa pundasyon, na inakala kong matibay. At sa isang lugar sa ilalim ng pundasyon na iyon, nagtatago ang katotohanan na sinabi ni Mang Ben na mas masahol pa sa isang bomba, droga, at isang bangkay, ang katotohanan tungkol sa aking asawa. Mayroong ganitong katangian ang mga problema, hindi sila nag-iisa. Kung nakakita ka ng isa, ibig sabihin may pamilya sa likod ng pader. Natuklasan ko ang aking pamilya ng mga problema sa 3 araw, pagkatapos ng aking pagbisita kay Mang Ben. Tulad ng nararapat sa isang accountant na may 12 taong karanasan sa pag-uulat ng pamilya. Sinabi ko kay Jose na nagasgasan ko ang bumper sa parking lot ng supermarket. Maliit na bagay. Isang gasgas. Ngunit nalungkot ako at dinala ko ito sa isang talyer sa rekomendasyon ng isang kapitbahay. Sinabi ng mekaniko na aabuti ng 3 hanggang 4 na araw, walang seryoso, at tatawagan na lang niya ako. Hindi na kailangang pumunta. Ganoon mismo ang reaksyon ni Jose, tulad ng inaasahan ko. Sumimangot siya. Sinabing, sabi ko sa iyo, mag-ingat ka, at bumalik sa kanyang telepono. Hindi man lang niya tinanong kung aling bumper, sa harap o sa likod. Hindi tinanong ang pangalan ng talyer. Hindi siya nag-alok na pumunta at tingnan. Dati, iisipin kong pagwawalang bahala ito. Ngayon, ang pagwawalang bahala ay may mapait na lasa, tulad ng isang tableta na nakalimutan mong inumin na may tubig. Si Sofia, ang aking 13 taong gulang na anak, ang tanging tao sa bahay na may napansin. Ma? Sabi niya sa gabi, nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakapajama na may mga dinosaur 13 taong gulang. At pajama na may mga dinosaur. At itinuring ko itong isang magandang senyales. Ma, kakaiba ka. Anong ibig mong sabihin? 3 araw mo nang hinuhugasan ang parehong kaldero.
Tiningnan ko ang aking mga kamay. Totoo, ang kaldero ay kumikinang tulad ng isang instrumento sa operasyon. Nag-iisip ako. Tungkol sa ano? Tungkol sa buhay. Sofia, matulog ka na. Ma, ang mukha mo ay parang mukha ng aming guro sa math kapag nakahanap siya ng pagkakamali sa aklat. Natulog si Sofia at naiwan akong nakatayo na may hawak na kaldero. Iniisip na mas maraming nakikita ang mga bata kaysa sa gusto nating makita. Mas marami pa. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jose, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa loob ng 12 taon ng aming pagsasama. Hinalungkat ko ang kanyang mga gamit. Hindi naman sa prinsipyo akong tutol. Wala lang talagang dahilan. Hindi itinago ni Jose ang kanyang telepono. Hindi naglagay ng mga password sa halip. Mayroon siyang isang password para sa lahat. Ang kaarawan ni Sofia. Pabaliktad. Alam ko iyon. Alam niya na alam ko. At hindi siya nababahala. Transparency o kumpiyansa na hindi ako kailanman manghihimasok. Nagsimula ako sa kanyang mesa, sa itaas na drawer, mga panulat, mga paperclip, mga resibo para sa mga utility bill, isang business card ng isang dentista, isang expired na gym membership. Binili ito ni Jose noong Enero, sa isang bugso ng mga pangako sa bagong taon. At 2 beses lang siyang nagpunta. Walang interesante. Sa gitnang drawer, isang folder na may mga dokumento, mga pasaporte, mga sertipiko, mga insurance. Pinagdaanan ko ito. Lahat pamilyar. Lahat nasa lugar. Ang ilalim na drawer ay hindi bumubukas. Nakalak. Sa loob ng 12 taon, hindi ko sinubukang buksan ang ilalim na drawer. Para sa akin, may karapatan ang bawat tao sa isang saradong drawer, literal at metaporikal. Halimbawa, mayroon akong isang kahon ng sapatos sa itaas ng aparador, kung saan nakalagay ang mga sulat mula sa aking kaklase na si Leo, na nagtapat ng pag-ibig sa akin noong ikasiyam na baitang. Walang kriminal, puro sentimiento lang. Para kay Jose, ang ilalim na drawer. Sino ang nakakaalam? Mga sertipiko mula sa eskwela, isang army notebook, isang larawan ng isang dating kasintahan. May karapatan siya, ngunit ngayon, nakatayo ako sa harap ng drawer na ito, at ang karapatan sa pribadong espasyo ay dahan-dahang nagbibigay daan sa karapatang malaman kung ano ang sinasakyan ko at kung kaninong pera. Nahanap ang susi sa bulsa ng winter jacket ni Jose sa pinakamalayong sulok ng aparador. Maliit, patag, kulay tanso, isinuksok ko ito sa kandado. Pinihit, at bumukas ang drawer, nang may malambot na buntong hininga. Ganito bumubukas ang mga bagay, na matagal nang naghihintay na buksan. Sa loob ay isang kuwaderno. Isang ordinaryong kuwaderno, 48 na pahina. Eksakto tulad ng aking mga kuwaderno sa accounting. Ang pagkakataon ay napakatumpak na sa 1 segundo. Naisip ko, baka kuwaderno ko ito, na napunta sa maling estante. Ngunit ang sulat kamay ay kay Jose. Malaki, may pagkiling sa kanan. Ang mga letra ay parang bakod pagkatapos ng isang bagyo. Lahat ay nakatayo, ngunit bawat isa ay nakaturo sa iba't ibang direksyon. Binuksan ko ang unang pahina. Ito ay mga talaan, mga petsa, mga halaga, mga pangalan, mga column, tulad ng sa aking mga kuwaderno. Ngunit sa halip na kuryente, ay 1,000. At pagkain, 8,500. Narito ang iba pa. Marso, 14, Renato, Abril, 2, Renato, Abril, 22, 22, Abril, 99, Renato, Abril, 99, Renato, Mayo 7, Renato, 20,000. At iba pa, pahina-pahina, palaging isang pangasya. Renato, ang mga petsa ay humigit kumulang, bawat 2 hanggang 3 linggo, sa nakalipas na 8 buwan. Umupo ako sa sahig malapit sa mesa. Ang aking mga binti ay biglang bumigay, na parang may nagtanggal ng kanilang mga baterya.
Ang kuwaderno ay nakapatong sa aking mga tuhod, at ang mga numero ay lumulutang sa harap ng aking mga mata. Isa akong profesional na accountant, isang babaeng kayang balansehin ang debit at credit habang natutulog. Hindi ko mabalanseng ang debit at credit ng sarili kong asawa. Renato. Wala akong kilalang Renato. Sa loob ng 12 taon, hindi binanggit ni Jose ang pangalang iyon. Hindi sa mga party, hindi sa mga usapan, hindi sa telepono, at ang mga halaga. Kung pagsasamahin mo lahat ng nakasulat sa kuwadernong iyon. Lumalabas, kumuha ako ng panulat, at nagsimulang magkuwenta sa gilid ng pahina. Mas malakas ang ugali kaysa sa pagkabigla. Nagkuwenta ang aking mga kamay, habang tumatanggi ang aking isip na mag-isip. Ang kabuuan. Sa loob ng 8 buwan, nagbigay o tumanggap si Jose mula sa isang taong nagngangalang Renato ng isang halagang katumbas ng halaga ng aking napakagandang puting kotse, na ngayon ay nakatayo sa garahe ni Mang Ben, na may binagong mga numero. Pinagdaanan ko ang kuwaderno, hanggang sa dulo. Sa huling pahina, sa ibaba, sa ibang kulay asul na panulat, sa halip na itim may isang salitang nakasulat. Hindi pangalan, hindi numero, isang salita. Tama na. Walang tandang padamdam. Walang tuldok. Tama na lang. Na parang kinakausap ni Jose ang kanyang sarili. At inutusan ang kanyang sarili na tumigil. Maingat kong ibinalik ang kuwaderno sa drawer. Isinara ito. Ibinalik ang susi sa bulsa ng jacket. At inayos ang jacket para walang bakas na magpapakita ng aking panghihimasok. Pagkatapos ay naghugas ako ng kamay. Pagkatapos ay naghugas ulit ako ng kamay. Nang maigi, gamit ang sabon, tulad ng isang siruhano, bago ang isang operasyon. Kahit na ang operasyon ay hindi para sa akin, o para sa akin, tinawagan ko ang aking ina. Ma, may kilala ka bang nagngangalang Renato? Isang mahabang katahimikan. Tumahimik si mama tulad ng mga taong nagtitimbang, kung sasabihin ang katotohanan o mananahimik. At parehong pagpipilian ay parehong masama. Oo, sa wakas, ay sabi niya. Si Renato ay pinsan ng iyong ama. Umalis ang aking ama sa pamilya noong 6 na taong gulang ako. Nag-impake lang siya ng maleta at umalis patungo sa ibang lungsod. Mag-isa akong pinalaki ni mama. Hindi namin pinag-uusapan ng aking ama. Hindi dahil masakit, kundi dahil wala nang pag-uusapan. Hindi siya tumawag. Hindi nagsulat. Hindi dumating sa aking mga kaarawan. Natunaw siya, tulad ng asukal, sa mainit na tubig. Nasanay na akong isipin na ang pamilya ng aking ama ay isang bagay na abstract, tulad ng dark matter theoretical na umiiral, ngunit hindi nakakaapekto sa aking buhay. At ano ang maaaring maging koneksyon ni Jose sa pinsan ng aking ama? Tumahimik pa si mama. Diyan, at tatumaa. Pagkatapos ay sinabi niya, Clara, pumunta ka dito. Huwag sa telepono. Pumunta ka. Ma, wala akong kotse. Nasa talyer ang kotse. Kung gayon, sumakay ka ng jeep, tulad ng dati mong ginagawa, bago pa ang lahat ng mga regalong ito. May kakaiba sa boses ni mama na hindi ko pa narinig dati. Hindi pagkabalisa. Ang pagkabalisa ni mama ay palaging nasa background, tulad ng ingay ng ref. Nasanay na ako. Hindi. Iba ito. Ito ay takot. Si Aling Rosario, isang babaeng nakaranas ng diborsyo, kawalan ng pera, ang dekada 90, isang operasyon sa tuhod, nang walang anesthesia, dahil naubos na ang anesthesia, at hindi pa tapos ang pila. Ang babaeng ito ay natatakot, at ang kanyang takot ay mas nakakatakot sa akin kaysa sa mga binagong numero, sa kuwadernong may mga numero, at sa misteryosong Renato, na pinagsama-sama. 1 oras ang biyahe ko papunta kay mama. Halos walang laman ang jeep. Kalagitnaan ng araw ng trabaho. Lahat ng normal na tao ay nasa trabaho. Tila tumigil na akong maging normal na tao. Sa sandaling isinara ni Mang Ben ang hood ng aking kotse, at namutla, binuksan ni mama ang pinto. Tiningnan ako, at ang unang sinabi niya ay, pumayat ka sa loob ng 4 na araw. Ma, hindi iyan ang dahilan kung bakit ako nandito. Alam ko,
Pumasok ka. Nagpakulo ako ng tubig. 6 na metro kwadrado lang ang kusina ni Mama. Ngunit mas maraming buhay ang nakapaloob sa mga metrong iyon kaysa sa ilang mga palasyo. Oilcloth sa mesa. Mga tasa na may mga tandang. Isang asukalan na may basag na gilid. Lumaki ako sa mesang ito. Dito ako tinuruan ng mga fraction. Dito ako umiyak. Pagkatapos ng graduation. Dito sinabi sa akin ni Mama na hindi na babalik ang aking ama at binigyan ako ng isang candy. Dahil ang candy ang tanging gamot na epektibo sa isang 6 na taong gulang. Magsalita ka, sabi ni Mama. Lahat, mula sa simula. Huwag kang mag-iwan ng anuman. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kotse, kay Mang Ben, sa mga binagong numero, sa kuwaderno, kay Renato. Nakinig si Mama nang hindi sumasabad. Tanging nang banggitin ko ang pangalang Renato, mas humigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa tasa. Ma, sabi ko nang matapos ako. Ano ang alam mo? Inubos ni Aling Rosario ang kanyang tsaa. Maingat na inilagay ang tasa. Na parang naglalagay ng tuldok sa dulo ng isang pangungusap. Kung saan magsisimula ang isang bagong kabanata. Ang alam ko, sabi niya, ay hindi ang iyong asawa ang taong inakala mo. 12 taon na ang nakalipas. At alam ko iyon mula pa sa simula. May mga bagay na hindi mo mapaghahandaan. Isang lindol. Isang tawag mula sa eskwela. Ang mga salita ng sarili mong ina. Ang iyong asawa ay hindi ang taong inakala mo. Nakaupo ako sa mesa ni Mama, sa tapat ng asukalan na may basag na gilid, at pakiramdam ko ay dahan-dahang umiikot ang sahig sa ilalim ng kusina, tulad ng isang entablado sa isang teatro. Pareho ang mga dekorasyon. Ngunit iba na ang dula. Ma, sabi ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Nanginginig ito, ipaliwanag mo ng maayos. Anong ibig sabihin ng hindi siya ang taong iyon? Isa ba siyang espiya? Isang takas na bilanggo? Mayroon ba siyang ibang pamilya sa kabilang barangay? Nagbuhos pa si Mama ng tsaa. Isang kilos na sa aming pamilya ay nangangahulugang magiging mahaba ang usapan. Maging komportable ka. Naaalala mo ba kung paano kayo nagkakilala? Tanong niya. Oo naman. Sa birthday party ni Teresa, kasama ni Jose ang asawa niya. Magkatrabaho sila sa construction. Tama. At naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Pagkatapos mong ipakilala siya sa akin? Naaalala ko. Sinabi ni Mama noon, mga kamay na sanay sa trabaho, mga matang tapat, pero hindi ang ngiti. Tumawa ako at nakalimutan ko. 26 na taong gulang ako noon. Si Jose ay gwapo, maaasahan, hindi umiinom, nagtatrabaho. Sa pamantayan ng aking mga kaibigan, isang prinsipe. Marahil walang puting kabayo. Ang puting kabayo, lumabas, ay lumitaw pagkatapos ng 12 taon sa anyo ng isang kotse na may binagong mga numero. Naaalala ko, sabi ko. Ano ang kinalaman ng kanyang ngiti dito? Tumayo si Mama. Binuksan ang aparador sa itaas ng ref. Ang mismong lugar kung saan niya inilalagay ang mga bagay na baka kailanganin balang araw. Nakatago doon ang mga lumang resibo, mga postcard, mga manual para sa mga gamit sa bahay na wala na, at lumabas. Isang sobre, isang ordinaryong sobre. Naninilaw. Walang selyo. Basahin mo, sabi ni Mama. Inilalagay ito sa harap ko. Sa loob ay isang piraso ng papel. Isang sulat. Sulat kamay. Hindi pamilyar ang sulat kamay. Maliit, malinis, may mga kulot. Ria, sinusulatan kita. Dahil hindi mo sinasagot ang telepono. At seryoso ang bagay na ito. Ang lalaking pakakasalan ni Clara ay galing sa grupo ni Renato. Hindi direktang kamag-anak, ngunit kasama niya. Si Renato ang may-ari ng isang construction business. At mayroon siyang mga taong hindi lang sa construction nagtatrabaho. Hindi ito alam ng iyong anak. At maaaring si Jose mismo ay isang mabuting tao. Ngunit ang perang kinikita niya ay nagmumula doon. Binalaan na kita. Bahala ka na, Andres.
Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Pagkatapos ay tumingin kay mama. Sino si Andres? Isang dating kapitbahay. Magkatabi kami ng bahay bago ako lumipat dito. Kilala niya si Renato at ang kanyang grupo. Nang dalhin mo si Jose, nakita siya ni Andres sa bakuran at nakilala siya. Lumapit siya sa akin. Tapos sinulat niya ang liham na ito. At nanahimik ka. Sa loob ng 12 taon. Hinigpitan ni mama ang kanyang mga labi. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang bibig ay lumalim. Na parang sinusubukan ng kanyang mukha na pigilan ang mga salitang gustong lumabas. Oo, sabi niya. Nanahimik ako. At ipapaliwanag ko kung bakit. Ngayong nagtatanong ka. 26 na taong gulang ka noon. Sa wakas. Nakilala mo ang isang lalaking hindi umiinom. Hindi nananakit. Umuuwi sa oras. At tumitingin sa iyo na parang ikaw ang nag-iisang babae sa mundo. Pinalaki kita ng mag-isa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mag-isa? Ibig sabihin, bawat gabi, natutulog ka at iniisip mo, kung magiging malungkot ang aking anak. Kasalanan ko ito, dahil hindi ko napigilan ang kanyang ama. Hindi ko siya binigyan ng normal na pamilya. Hindi ko ipinakita kung ano ang hitsura ng isang masayang pagsasama. At pagkatapos, dinala mo si Jose, at nagniningning ang iyong mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At hawak ko ang isang sulat, mula sa isang kapitbahay, na maaaring nagkakamali. Maaaring nagkakamali si Andres. Matanda na siya, nalilito sa mga tao. Isang beses lang nakita si Jose sa bakuran, mula sa malayo. Nagpasya ako na mas malamang na isang pagkakamali kaysa sa katotohanan. Nagpasya ako. O gusto kong magpasya. Hindi ko na rin alam. Tumahimik siya. Ang takure sa kalan ay dahan-dahang lumalamig. At pagkatapos? Tanong ko. At pagkatapos, nagpakasal kayo. Ipinanganak si Sofia. Nagtrabaho si Jose. Masaya ka. Hindi masaya kontento. Magkaibang bagay iyon, Clara. Ngunit malaki rin ang halaga ng pagiging kontento. Lumipas ang mga taon. At ang sulat ay nanatili sa aparador. Naisip ko. Baka nagkamali si Andres. Baka matagal nang umalis si Jose sa mga taong iyon. Baka nakaraan na iyon. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang mga tao. Inulit ko. At ang mga kwadernong may mga halaga ay lumilitaw ng kusa. Tiningnan ako ni mama. Sabihin mo sa akin ang higit pa. Tungkol sa kwaderno. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga talaan. Petsa, Renato, halaga. Tungkol sa kung paano nagsimula ang mga talaan noong Marso at hindi tumigil hanggang Taglagas. 8 buwan ng regular na paglilipat. Tungkol sa kung paano walang plus o minus sign, mga hubad na numero lamang, tulad ng mga kable na walang insulation. Tungkol sa salitang, tama na, sa huling pahina. Walang plus o minus. Inulit ni mama ng may pag-iisip, kaya malinaw sa kanya ang direksyon. Hindi na kailangang markahan, dahil alam na niya kung ito ay kita o gastos. Tiningnan ko si mama. Nang may paghanga, hindi accountant si Aling Rosario, ngunit ang kanyang lohika ay gumagana tulad ng isang Swiss watch. Tumpak, maaasahan, at walang dagdag na palamuti. Ma, ano ang gagawin ko? Una sa lahat. Hindi bagay sa isang accountant ang panic. Pangalawa, kailangan mong alamin kung sino si Renato ngayon. Hindi 12 taon na ang nakalipas, kundi ngayon. Pangatlo, at ito ang pinakamahirap, kailangan mong kausapin si Jose. Sinabi ni Mang Ben na huwag kong sabihin kay Jose. Si Mang Ben ay isang mekaniko. Isang mabuting tao, ngunit isang mekaniko. Nakikita niya ang kotse, hindi ang pamilya. Hindi ka maaaring manirahan kasama ang isang tao at magpanggap na walang alam. Hindi ka ganoong tao, Clara. Alam mo na ang lahat at ang kaalamang ito ay kakainin ka. Hanggang sa ilabas mo ito. Tama si mama. Palagi siyang tama. At ito ay nakakagaan ng loob at nakakainis ng sabay.
tulad ng nangyayari sa mga taong masyadong madalas tama. Sumakay ako ng jeep pa uwi. Hindi ibinigay sa akin ni Mama ang sulat. Sinabing, hayaan mo na kung nasaan ito. Hindi na kailangang magdala ng mga papel. Ngunit kinuhanan ko ito ng litrato sa aking telepono. Para sa anumang kaso. Isang ugali ng accountant. Idokumento ang lahat. Sa jeep. Hindi ko iniisip si Renato. Ang pera. O ang kotse. Iniisip ko si Jose. Kung paano siya sa loob ng 12 taon na ito. Gumigising siya ng 6:00 ng umaga. Nagtitimpla ng instant coffee. Palagi akong nagagalit. Sinasabing basura iyon. At sasagutin niya, okay lang naman ang kape. Masyado ka lang maarte. Pumupunta siya sa construction site. Umuuwi ng 7:00. Pagod, amoy semento, at hangin. Tuwing Sabado, dinadala niya si Sofia sa swimming. Tuwing Linggo, may inaayos siya sa bahay. Maliban sa gripo sa banyo. Na tumatagas mula pa noong Agosto. Dahil kailangan nito ng isang partikular na gasket na hindi mahanap ni Jose. Sa tamang sukat, isang ordinaryong lalaki, isang ordinaryong asawa, isang ordinaryong ama, o hindi. Sa bahay, natagpuan ko si Sofia na nag-aaral. O sa halip, nakatingin sa kanyang telepono na natatakpan ng isang aklat sa biology. Isang karaniwang pagbabalat kayo na hindi nakakaloko sa sinumang ina sa kasaysayan. Sofia, sabi ko, may kilala ka bang mga kaibigan ni Papa? Itinaas ni Sofia ang kanyang mga mata. Sa edad na 13, may built-in na lie detector ang mga bata. Agad itong gumagana. Bakit? Nagtatanong lang. Hindi nagkukuwento si Papa. At hindi rin ako nagtatanong. Pero gusto kong malaman kung may dumadalaw sa kanya. May tumatawag ba? Dumating si Tito George. Naaalala mo, sa kaarawan ni Sofia noong Setyembre, noong nasa lola ka? Hindi ko naaalala. Dahil wala ako doon. Sino si Tito George? Hindi ko alam. Kaibigan ni Papa. Malaki. Kalbo. Nakaupo sila sa kusina. At nag-uusap ng mahina. Lumapit ako para kumuha ng juice. At tumahimik sila. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Tito George. Magandang dalaga. Nagmana sa ina. At umalis siya. Wala nang ibang dumating? Wala. Ano ang nangyari? Wala. Gawin mo ang iyong takdang aralin. Tiningnan ako ni Sofia ng parehong tingin na tagpuan ng guro sa math. Ang isang pagkakamali sa aklat ngunit na nahimik. Si Tito George. Kalbo. Malaki. Dumating noong Setyembre. Isa pang pangalan. Isa pang tauhan sa dula. Ang script na binasa ko sa huli. Dumating si Jose sa gabi. Pagod. Pamilyar. Amoy semento. Kumain siya. Nanood ng TV. At natulog. Nakahiga ako sa tabi niya. Nakikinig sa kanyang paghinga. At nag-iisip. Sino ang taong ito na humihilik? Sa kabilang unan, ang asawang nagbibigay ng kotse sa kanyang asawa o ang taong tumatanggap ng pera mula kay Renato. Nagpapanatili ng isang kuwaderno na may mga halaga at tumatanggap ng mga bisita habang wala ang kanyang asawa sa bahay. Ang boses ni Mama ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nagbibigay ang isang lalaki ng mamahaling regalo kapag nakakaramdam siya ng pagkakasala. Ang kotse ay isang pambayad sala. Nakita ito ni Mang Ben sa ilalim ng hood. Naramdaman ito ni Mama sa telepono. At ako, ang tanga. 3 linggo akong nagmaneho sa paligid ng bakuran. Pauna atras. At masaya. 4:00 ng umaga. Bumangon ako. Pumunta sa kusina. At nagsulat ng isang bagong listahan sa isang kuwaderno. Isang ugali ng accountant. Ayusin ang mga bagay-bagay. Bago ka malunod. 1. Si Jose ay konektado kay Renato, ang pinsan ng aking ama. Ang koneksyon ay pinansyal. Malalaking halaga. Regular. Sa loob ng 8 buwan. 3. Ang kotse ay posibleng bahagi ng perang ito. Number 4. Ang kotse ay nakaw. Binago ang mga numero. Number 4. Si Tito George, hindi kilala. Dumating habang wala ako. 6.
Ang mga salitang, tama na. Gusto nang umalis ni Jose. Ang huling punto, binilugan ko. Kung tama na, ibig sabihin kung ano ang iniisip ko. Ibig sabihin hindi kontrabida si Jose. Ibig sabihin, nasangkot siya, napasok, naipit, at ang kotse ay hindi isang pambayad sala sa akin, kundi isang pambayad sala sa kanyang sarili. Isang pagtatangkang gumawa ng isang bagay na mabuti, gamit ang perang nagmula sa masamang paraan. O gumagawa ako ng isang dahilan, para sa isang lalaki dahil mainit sa tabi niya, at nakakatakot mag-isa. 6:00 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Clara. Boses ng lalaki. Hindi pamilyar. Mababa. Hindi mo ako kilala. Ngunit kailangan kitang makausap. Ako si Renato. Ang boses sa telepono ay kalmado. Hindi nagbabanta. Hindi mapanlinlang. Kalmado lang. Tulad ng isang taong sanay na pinakikinggan at hindi nakikita ang anumang dahilan para itaas ang kanyang boses. Saan mo nakuha ang numero ko? Tanong ko. At ang sarili kong boses ay parang boses ng ibang tao, isang paos. Pang-umagang boses ng isang babaeng ginising ng 6:00 na may balitang hindi niya pinaghandaan. Kay Jose, sagot ni Renato. Isinulat niya ang numero mo sa kuwaderno, sa loob ng pabalat, kung sakaling may mangyaring masama. Ang kuwaderno. Ang parehong kuwaderno. 48 na pahina. Pinagdaanan ko ang lahat. Ngunit hindi ko sinuri ang loob ng pabalat. Isang accountant na hindi sinuri ang lahat ng pahina ng isang dokumento. Isang propesyonal na kahihiyan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala akong pakialam sa propesyonal na karangalan. Anong ibig sabihin ng kung sakaling may mangyaring masama? May nangyari ba kay Jose? Hindi pa, pero maaaring mangyari. Kaya ako tumatawag. Kailangan nating magkita. Hindi ako nakikipagkita sa mga hindi kilalang lalaki ng 6:00 ng umaga. Clara, hindi ako estranghero. Ako ang pinsan ng iyong ama. Teknikal. Kamag-anak mo ako. Teknikal. Umalis ang aking ama. 22 taon na ang nakalipas. At mula noon, ay hindi na nagparamdam ng anumang senyales ng buhay. Ang kanyang mga kamag-anak ay kasing estranghero sa akin ng kahera sa supermarket. Mas estranghero pa. Kahit papaano, regular kong nakikita ang kahera. Tumahimik si Renato. Pagkatapos ay nagsalita. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pagod sa kanyang boses. Kamukha mo ang iyong ina. Si Aling Rosario ay marunong ding manakit ng damdamin gamit ang mga salita. Makinig ka. Naiintindihan ko na hindi ka nagtitiwala sa akin. Ngunit pinag-uusapan natin ang iyong asawa at ang iyong kaligtasan. Magkita tayo sa isang pampublikong lugar. Sa araw, kahit saan mo gusto, sasabihin ko sa iyo ang hindi masabi sa iyo ni Jose. Bakit hindi niya masabi? Dahil 8 buwan na siyang nagsisinungaling sa iyo. At ngayon hindi niya alam kung paano tumigil. Tumpak ang mga salitang iyon. 8 buwan. Eksakto kung gaano katagal ang mga talaan sa kuwaderno. Alam ni Renato. Alam niya ang tungkol sa kuwaderno. Alam niya ang tungkol sa tagal. Alam niya ang numero ko. Hindi ito isang random na tawag. Ito ay isang laro ng chess. At ngayon ko lang natuklasan na nakaupo ako sa board, kahit na akala ko ay nakatayo lang ako sa gilid. Natutulog pa si Jose. Naririnig ko ang kanyang paghinga mula sa silid tulugan, isang kalmado. Malalim na paghinga ng isang taong may malinis na konsensya o isang taong natutong matulog sa kabila ng maruming konsensya na, sa tingin ko, ay nangangailangan ng mas malaking kasanayan. Okay. Sabi ko. Cafe Rizal. Sa may baybayin. 1:00 ng hapon. Ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako sa kusina. Nakayapak, nakapantulog, may hawak na telepono, at napagtanto kong pumayag akong makipagkita sa isang lalaking inilagay ng aking accountant na utak sa kategoryang pinagmumulan ng kahina-hinalang kita ng asawa. Sasabihin ni Mama, tanga ka Clara, at tama siya.
Ngunit sinabi rin ni Mama, kailangan mong malaman kung sino si Renato ngayon. At iyon ang aalamin ko. Hindi ako mapakali. Hanggang 1:00 ng hapon, umalis si Jose sa trabaho, si Sofia sa eskwela, at naiwan akong mag-isa sa apartment na may katahimikan na umaalingaw sa aking mga tainga. Tulad ng pagkatapos ng isang pagsabog. 3 beses akong nagpalit ng damit. Nakatawa-tawa, hindi ako pupunta sa isang date, kundi sa isang pakikipagtagpo, sa isang potensyal na kriminal na elemento. Ngunit ang kalikasan ng babae ay hindi mapapawi. Kahit sa harap ng panganib, gusto mong magmukhang disente. Sa huli, nagsuot ako ng isang kulay abong Amerikana, maong, at sapatos na walang takong. Pinili ko ang mga sapatos hindi dahil sa estetika, kundi dahil sa praktikal na dahilan. Kung sakaling kailanganin kong tumakbo, ang mga takong ay masasamang kasama. Pinili ko ang Cafe Rizal hindi dahil sa pagkakataon. Isang pampublikong lugar, malalaking bintana, maraming tao sa tanghalian, malapit sa istasyon ng pulisya. Hindi naman sa plano kong tumakbo doon, ngunit ang malaman na 2 minuto lang ang layo ay nakakagaan ng loob. Isang safety net para sa aking mga nerbiyos. Nakaupo na si Renato sa isang mesa, malapit sa bintana nang pumasok ako. Isang lalaking nasa edad 60. Marahil mas bata pa, katamtaman ng taas, payat, nakasuot ng madilim na sweater at salamin na may manipis na frame. Walang kriminal sa kanyang hitsura. Mas mukha siyang isang retiradong guro sa heograpiya na ngayon ay nagtatanim ng mga kamatis sa kanyang bakuran. Sa harap niya ay isang tasa ng kape at isang isang kayumangging karton na folder na may mga tali. Clara! Tumayo siya, inabot ang kanyang kamay. Kinamayan ko ito. Ang kanyang kamay ay tuyo, mainit. Isang normal na kamay ng isang normal na matandang lalaki. Walang singsing, walang tattoo, walang peklat, maliban sa kanyang mga kuko, na maayos na gupit. Malinis mga kamay na hindi sanay sa trabaho. Ang mga kamay ng isang taong matagal, nang hindi gumagawa ng pisikal na trabaho. Salamat sa pagdating mo. Umupo siya. Gusto mo bang umorder? Impormasyon. Bahagya siyang ngumiti. Ang kanyang ngiti ay parang ngiti rin ng isang guro. Mapagbigay, ngunit walang pagmamataas. Okay, walang paligoy-ligoy. Magtanong ka, sasagutin ko. O gusto mong ikwento ko mula sa simula? Mula sa simula. Uminom si Renato ng kape. Tinanggal ang kanyang salamin. Pinunasan ng isang tissue 1 kilos na. Napansin ko kalaunan, ay inuulit niya. Tuwing may sasabihin siyang mahalaga, isang uri ng ritual. Nasa construction business ako, nagsimula siya. 25 taon na. Nagsimula ako noong iba pa ang lahat. Noong dekada 90. Noong ang construction at krimen ay magkakaugnay. Tulad ng mga ugat ng puno. Hindi ka maaaring magtayo ng tapat. O sabihin na nating, ang mga hangganan ng katapatan ay napakalabo na walang nakakakita. Hindi ako nagdadahilan. Inilalarawan ko lang. Ituloy mo ang paglalarawan. Sa paglipas ng panahon, naging legal ang negosyo. Ganap. Mayroon akong isang construction company. Lahat opisyal, mga buwis, audit, mga tender. Ngunit ang nakaraan ay hindi isang Amerikana. Hindi mo ito maaaring hubarin at isabit sa aparador. May mga naiwang koneksyon, mga tao, mga utang hindi pinansyal, kundi yung mga hindi nasusukat ng pera. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Ano ang kinalaman ni Jose dito? Muling pinunasan ni Renato ang kanyang salamin. Nagtrabaho si Jose sa aking construction site, 6 na taon na ang nakalipas. Isang mahusay na foreman. Matalino. Napansin ko siya. Pagkatapos ay umalis siya. Lumipat sa ibang kumpanya, yung pinagtatrabahuan niya ngayon. Hindi kami nag-usap sa loob ng 3 taon. At pagkatapos, noong Marso, siya mismo ang lumapit sa akin. Para saan? Para sa pera. Naramdaman kong kumirot ang aking tiyan. Ang kape na inorder ko ay nakatayo sa harap ko. Hindi pa nagagalaw. Lumapit si Jose. At sinabing kailangan niya ng pera. Malaki. Mabilis.
Tinanong ko kung para saan. Matagal siyang ayaw magsabi. Pagkatapos ay ikinuwento niya. Tumahimik si Renato. Tumingin sa bintana. Sa labas ng bintana, may mga taong naglalakad. Mga sasakyang dumadaan. Mga kalapati na nag-aagawan sa isang piraso ng tinapay. Isang ordinaryong buhay na hindi alam na sa isang cafe, sa isang mesa malapit sa bintana, gumuho ang kuwento ng pamilya ng isang tao. May utang ang iyong asawa, sabi ni Renato. Hindi sa akin, sa ibang tao. Nasangkot siya sa isang issue ng muling pagbebenta ng mga materyales sa construction. Simpleng sistema. Mula sa construction site, isinusulat ang materyal bilang sira, ngunit sa katotohanan ay ibinebenta sa labas. Pumipirma ang foreman sa isang ulat ng pag-dispose at kinukuha ang kanyang bahagi. Ginawa ito ni Jose sa loob ng 1.5 taon bago pa siya lumapit sa akin. Pagkatapos, natuklasan ang sistema hindi ng pulisya, kundi ng mga may-ari ng construction site. Hindi sila tumawag ng pulis. Bakit pa ilalabas ang maruming damit? Ngunit binigyan nila si Jose ng isang singil. Ibalik ang lahat ng kinita niya sa mga pag-dispose, kasama ang dagdag para sa moral damages, tulad ng tawag nila. Ang halaga ay napakalaki na hindi ito kayang bayaran ni Jose, kahit sa loob ng 3 taon. Nakaupo ako, at naramdaman kong ang puzzle, na binuo ko, nang paunti-unti sa loob ng 4 na araw, ay biglang nagsimulang magkaisa. Ngunit ang larawan dito ay hindi ang inaasahan ko. Hindi isang criminal thriller, kundi isang kaawa-awang kwento sa bahay. Isang asawang nagnanakaw mula sa construction site, nahuli, at ngayon ay nagbabayad. At lumapit siya sa iyo para sa pera para magbayad? Oo, alam niya na kamag-anak ako ng kanyang asawa. Malayo, ngunit kamag-anak. At alam niya na mayroon akong pera. Lumapit siya hindi bilang isang negosyante, kundi bilang pamilya. Nakakatawa, hindi ba? Isang taong hindi man lang binanggit ang pangalan ko sa kanyang asawa. Sa loob ng 12 taon, lumapit sa akin bilang pamilya ng kailanganin niya. At binigyan mo siya? Binigyan ko siya ng paunti-unti. Ang mga halagang nakita mo sa kuwaderno, kung natagpuan mo ito. At sa tingin ko, natagpuan mo, dahil nandito tayo ngayon. Iyon ang perang ibinigay ko kay Jose, para bayaran ang kanyang utang. Maingat niyang isinulat, tulad ng isang disenteng may utang. Hindi siya lumaktaw ng kahit isang halaga. Walang plus at minus, sabi ko. Tiningnan ako ni Renato nang may bahagyang pagkagulat. Accountant? Tanong niya. Accountant, kumpirma ko. At asawa, masamang kombinasyon. Kapag nagsisinungaling ang asawa, pinakamasama. Sang-ayon ni Renato. Mahahanap ng accountant ang mga numero. Mahahanap ng asawa ang motibo. Magkasama. Isang hatol. Binuksan niya ang folder na may mga tali at kinuha ang isang piraso ng papel. Isang ordinaryong A4 na papel. Nakaprint. Isang talahanayan. Heto. Inilagay niya ang papel sa harap ko. Ang kumpletong talaan. Lahat ng halagang ibinigay ko kay Jose. Kasama ang mga petsa. Nabayaran ang utang noong Oktubre. Ang huling bayad ay noong Oktubre 23. Ang salitang, tama na sa kuwaderno. Hindi ito isang utos sa sarili. Ito ay isang pahayag. Nabayaran na ang utang. Tama na. Tiningnan ko ang talahanayan. Magkatugma ang mga numero sa kuwaderno. Bawat petsa, bawat halaga. 12 bayad sa loob ng 8 buwan. Ang kabuuan ay mahigit 1.2 milyon. At ang kotse? Tanong ko. Ang kotseng may binagong mga numero. Bahagi rin ba iyon ng utang? Inilagay ni Renato ang kanyang tasa. Nawala ang pagiging malumanay ng isang guro. Napalitan ng isang bagay na mas matigas. Iyon ang gusto kong pag-usapan. Sabi niya, ang kotse ay ibinigay kay Jose ng mga taong pinagkakautangan niya. Nang mabayaran na ang utang, binigyan nila siya ng kotse bilang isang tanda ng mabuting kalooban. Di umano,
bilang isang regalo. Kinuha ito ni Jose. Dahil sa katangahan o sa sobrang gaan ng loob, kinuha niya ito. At nang malaman ko, napahawak ako sa aking ulo. Bakit? Dahil nakaw ang kotse. At alam na alam iyon ng mga taong iyon. Ang pagbibigay ng isang nakaw na kotse sa isang taong hanggang leeg na sa problema ay hindi isang tanda ng mabuting kalooban. Ito ay isang tali. Hanggat nasa kanya ang kotseng iyon, nasa kamay nila siya. Anumang oras, maaari nilang ipaalam sa kinauukulan. At si Jose ay hindi na pupunta sa construction site, kundi sa ibang lugar. At ibig sabihin, gagawin niya ang sasabihin nila sa kanya. Kung kailan nila sasabihin, kung gaano karami ang sasabihin nila, patuloy na nag-aagawan ang mga kalapati sa labas ng bintana. Hindi gumuho ang mundo. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na dahan-dahang nabasag. Tulad ng yelo sa isang ilog sa pagtatapos ng taglamig. Hawak pa rin, ngunit mapanganib ng lakaran. Kaya tinawagan mo ako, sabi ko. Hindi ito sasabihin sa iyo ni Jose. Takot siya. Takot siyang iwanan mo siya. Nakunin mo si Sofia. Nagumuho ang lahat. Iniisip niya na kung mananahimik siya ng sapat na katagalan, mawawala ang problema. Hindi ito mawawala. Kailangang ibalik ang kotse o sirain ang mga bakas. O may ikatlong opsyon. Ngunit pag-uusapan natin iyon, pagkatapos mong magpasya sa pinakamahalaga. Ano ang pinakamahalaga? Tiningnan ako ni Renato sa mata. Hindi na niya pinunasan ang kanyang salamin. Mananatili ka ba kay Jose? O aalis ka? Dahil magiging mahirap pagkatapos nito. At ang pagdaan dito ng mag-isa ay isang bagay. At ang pagdaan ng magkasama ay iba. Umalis ako sa cafe ng 2:30. Naiwan si Renato. Iniinom ang kanyang kape ang pangatlong tasa sa aming pag-uusap. Iniwan niya sa akin ang folder na may talahanayan. Sinabi niya, kakailanganin mo iyan. Accountant ka, hindi ba? Mas panatag ka kapag nasa harap mo ang mga numero. Tama siya. Mas panatag nga ako. Hindi dahil bumuti ang sitwasyon, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon ito ng anyo, parang sa accounting. Habang hindi balanse ang debit at credit, may panic. Sa sandaling mailagay na ang lahat sa tamang hanay, maaari ka nang huminga. Sa labas, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Mama. Ma, nakipagkita ako kay Renato. Isang maikli ngunit makahulugang katahimikan. Sa isang cafe. Sa araw. Huwag kang magalit. Hindi ako nagagalit. Nangingitim ang buhok ko. Ano ang sinabi niya? Ikinuwento ko ng maikli. Punto por punto. Tahimik na nakinig si Mama. Nang matapos ako, nagtanong siya ng isang bagay lang. Naniniwala ka ba sa kanya? Nag-isip ako. Naniniwala ba ako kay Renato? Isang taong unang beses ko palang nakita isang oras na ang nakalipas, na maaaring magkuwento sa akin ng anumang bersyon ng mga pangyayari. At hindi ko ito mapapatunayan? Magkatugma ang mga numero. Sabi ko, ang kanyang talahanayan at ang kuwaderno ni Jose, hanggang sa huling sentimo, ang pagsisinungaling ng may ganoong katumpakan ay nangangailangan ng isang henyo at mukha siyang isang guro sa heograpiya. Iba-iba ang mga guro sa heograpiya. Malungkot na sabi ni Mama. Okay. Ano ang gagawin mo? Kakausapin ko si Jose. Tawagan mo ako pagkatapos. Anumang oras. Tinawagan ko rin si Mang Ben. Maikli lang. Nililinaw na ang sitwasyon. Huwag mo munang galawin ang kotse. Inaayos ko na. Ayusin mo, sabi ni Mang Ben. Nandito lang ang kotse. Hindi aalis. Pinapalitan ko na ng langis. Ngayong nandito na rin lang. Sagot ko na. Mabuting tao si Mang Ben. Ang mundo ay umiikot dahil sa mga taong tulad niya. Yung mga nagpapalit ng langis ng libre kapag gumuho ang buhay ng iba. Dumating ako sa bahay ng 4:00. Bumalik na si Sofia mula sa eskwela. Nakaupo sa kusina, kumakain ng sandwich, at nakatingin sa kanyang telepono. Sa edad na 13, ang telepono ay nakakabit na sa kamay tulad ng isang ika-6 na daliri. Ma, sabi niya, hindi inaangat ang kanyang mga mata. May isang lalaki sa aming eskwela. Mula sa kabilang section,
Nagdala ng hamster. Nakawala ang hamster sa pangalawang klase at pumasok sa bentilasyon. Sinubukan ng PE teacher na kunin ito. Naipit. Tumawag sila ng mga rescuer. Pwede ba akong magkaroon ng hamster? Hindi, sabi ko ng automatiko. At ang rescuer? Hindi ko napigilang ngumiti. May pambihirang talento si Sofia na pag-aani ng sitwasyon. Kahit hindi niya sinasadya, mas matalino ang mga bata kaysa sa mga matatanda. Nabubuhay sila sa kasalukuyan. Hindi nila binubuhay ang mga buto ng nakaraan. At hindi nagtatayo ng mga bilangguan mula sa hinaharap. Dumating si Jose ng alas 7. Tulad ng dati. Kumain siya. Umupo sa harap ng TV. Hinintay kong pumasok si Sofia sa kanyang silid. Isinara ang pinto ng kusina. At umupo sa tapat ng aking asawa. Jose, sabi ko, patayin mo ang TV. Tiningnan niya ako. May isang bagay sa aking boses, tila, na nagsabi sa kanya na hindi ito tungkol sa tumatagas na gripo o sa isang pulong ng mga magulang. Pinatay niya ito. Ano? Tanong niya. Inilagay ko ang folder ni Renato sa mesa. Binuksan ito. Ang talahanayan na may mga halaga ay nasa pagitan namin, tulad ng isang mapa ng isang minahan. Alam ko na ang tungkol kay Renato, sabi ko. Alam ko na ang tungkol sa utang. Alam ko na ang tungkol sa pag-dispose mula sa construction site. Alam ko na ang tungkol sa kotse. Tinitigan ni Jose ang talahanayan. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbabago, tulad ng langit bago ang isang bagyo. Una, pagkalito. Pagkatapos ay pagkilala. Pagkatapos, takot. At sa wakas, isang bagay na hindi ko agad na pangalanan. Kalaunan, napagtanto ko ginhawa, isang napakalaki. Pagod na ginhawa ng isang taong 8 buwan. Nang nagdadala ng isang sako ng bato. At sa wakas, ay ibinagsak ito sa sahig. Saan mo nalaman? Paos niyang tanong. Hindi mahalaga kung saan. Ang mahalaga, ano ngayon? Ibinaba ni Jose ang kanyang ulo. Ang kanyang malalaking kamay. Mga kamay ng isang foreman. Nasanay sa mga ladrilyo at bakal, ay nakapatong sa mesa at nanginginig. Clara, sabi niya, gusto kong sabihin sa iyo, 100 beses kong gustong sabihin, bawat umaga, gumigising ako at iniisip, ngayon, sasabihin ko, at bawat umaga, hindi ko magawa, dahil paano mo sasabihin sa iyong asawa, nagnakaw ako, nahuli ako, at ngayon ang buhay natin ay hindi na sa atin. Maaari kang magsimula sa, Clara, may problema ako. Sabi ko, tulad ng isang normal na matanda, tulad ng isang asawa. Natatakot akong iwanan mo ako. Maaari pa rin akong umalis. Tanging ngayon, masakit din hindi dahil sa pagnanakaw, kundi dahil sa pagsisinungaling. Itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit tuyo. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi umiiyak. Namumula sila. Nagsisikip ang kanilang mga panga at nananahimik. Ang katahimikan, ang kanilang paraan ng pag-iyak. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ko. Mula sa simula, pagod na akong magbuo ng mga piraso. At ikinuwento niya. Matagal siyang nagsalita, halos 2 oras. Lumamig ang tsaa. Dumilim sa labas ng bintana. 2 beses kumatok si Sofia sa pinto ng kusina. At parehong beses, sinabi ko, mamaya na. Sofia. Sa pangatlong beses, isinuksok niya ang isang piraso ng papel sa ilalim ng pinto. Maghihiwalay ba kayo? Kung oo, sa mama ako titira. Gusto ko pa rin ng hamster. Itinago ko ang piraso ng papel sa aking bulsa at bumalik kay Jose. Ang kanyang kuwento ay mas simple at mas mapait kaysa sa aking inaakala. 1.5 taon na ang nakalipas, bago pa man ang mga talaan sa kuwaderno. Nasangkot si Jose sa isang grupo na nagbebenta ng mga materyales sa construction. Hindi mafia, hindi organisadong krimen, mga ordinaryong lalaki lang mula sa construction site na nakahanap ng paraan para kumita ng dagdag.
Pumipirma ang foreman sa isang ulat na sira ang semento. Ang semento ay ibinebenta sa labas. Ang pera ay napupunta sa bulsa. Isang lumang sistema, kasing tanda ng construction mismo. Alam ni Jose na iligal ito. Ngunit at dito, tumingin siya sa aking mga mata ngunit gusto niyang magkaroon tayo ng mas marami. Mas maraming pera. Mas maraming pagkakataon. Mas magandang eskwela para kay Sofia. Mas mahabang bakasyon. Mas malaking apartment. Hindi ka kailanman nagreklamo. Sabi niya. Iyon ang problema. Hindi ka kailanman humingi ng sobra. At lalo pa itong nagpalala. Dahil nakikita ko kung paano mo binibilang ang bawat sentimo sa iyong kuwaderno. At iniisip ko, karapat-dapat siya ng higit pa, at hindi ko ito maibigay. Kaya nagpasya akong gawin ito, sa hindi tapat na paraan. Tanga! Dito, sumang-ayon ako sa kanya. Natuklasan ang sistema noong nakaraang taglamig. Ang may-ari ng construction site, hindi ang pulisya, kundi ang may-ari ang nakatuklas ng kakulangan. Pag-audit, investigasyon, tinuro nila si Jose at dalawa pa. Tinawag si Jose sa opisina at binigyan ng pagpipilian. Ibalik ang lahat ng pera, kasama ang bayad pinsala, o isang reklamo sa pulisya. Pinili ni Jose ang una. Ang halaga ay AYU 1.3 milyon. Nakalikom ako ng AYU 100,000. Sa aking sarili ipinagbili ko ang garahe. Naaalala mo? Sinabi kong hindi natin kailangan? Ang natitira. Si Renato, ang sahod ng isang foreman ay alam 150,000 bawat buwan. Kahit na hindi ka kumain o huminga. Aabutin ng halos 1 taon para mabayaran ito. At kailangan itong bayaran ng mabilis. Sa loob ng 6 na buwan. Maximum. Kung hindi ay pupunta ang may-ari sa pulisya. Noon naalala ni Jose si Renato. Saan mo nalaman ang tungkol kay Renato? Tanong ko. Narinig ko lang ang tungkol sa kanya 4 na araw na ang nakalipas. Nag-atubili si Jose. Pagkatapos ay sinabi. Mula sa iyong ama. Mula sa iyong ama. Muling umuga ang sahig. Ang sahig ng kusina. Matibay. Nakatile. Na pinagkatiwalaan ko sa loob ng 38 taon. Ay umuga. Ang aking ama. Nakausap mo ang aking ama? Isang beses. Matagal na. Noong nagsisimula pa lang tayo. Siya mismo ang tumawag sa akin. Hindi sa iyo. Sa akin. Sinabi niya. Alam kong kasama mo ang aking anak. Wala akong problema sa iyo. Ngunit kung sakaling magipit ka, may isang tao. Si Renato. Pinsan ko. Tutulong siya. Ibinigay niya ang numero. Isinulat ko at nakalimutan. Sa loob ng 12 taon, nakalimutan. Ang aking ama, inulit ko ng dahan-dahan, na hindi man lang ako tinawagan sa loob ng 32 taon, ay tumawag sa iyo. Oo, tumayo ako mula sa mesa. Lumapit sa bintana. Sa labas ng bintana, dumidilim ang bakuran. Mga ilaw sa poste. Isang palaruan. Isang bangko. Kung saan nakaupo si Aling Nena. Sa tag-araw kasama ang kanyang largabista. Isang ordinaryong bakuran ng isang ordinaryong bahay. At sa loob ng bahay na ito, sa kusinang ito, sa mesang ito, gumuho ang lahat ng inakala kong totoo. Ang aking ama, isang anino, isang multo, isang blangkong espasyo sa hanay ng ama, ay hindi pala ganap na blangko. Tinawagan niya si Jose. Alam niyang nakikipag-date ako kay Jose. Nagmamasid. Nag-iimbestiga. O umiikot lang sa parehong mga bilog. Tulad ni Renato. At nalaman ng hindi sinasadya. Hindi na ba siya tumawag? Tanong ko. Hindi lumingon. Hindi. Isang beses lang. Isang tawag. 12 taon na ang nakalipas. At hindi mo sinabi sa akin. Clara, sa loob ng 12 taon, hindi mo binanggit ang salitang ama. Ano ang dapat kong sabihin? Alam mo, ang iyong ama, na binura mo sa iyong buhay, ay tumawag sa akin at binigyan ako ng numero ng isang kahina-hinalang kamag-anak. Iisipin mong nababaliw ako. Tama siya. Noon, iyon ang iisipin ko. Ngayon,
Hindi ko na alam kung ano ang iisipin. Okay, bumalik ako sa mesa. Ituloy mo. Binigyan ka ni Renato ng pera. Binayaran mo ang utang. Ang kotse. Napalunok si Jose. Nang mabayaran na ang utang, sa pagtatapos ng Oktubre, lumapit sa akin si George. Si George ay tauhan ng may-ari ng construction site. Yung pinagbabayaran ko. Malaki. Kalbo. Alam ko. Dumating siya sa bahay noong Setyembre. Para sa kaarawan ni Sofia. Namutla si Jose. Sinabi sa iyo ni Sofia. Sinabi sa akin ni Sofia, mas marami siyang napansin kaysa sa inaakala mo. Pinunasan ni Jose ang kanyang mukha. Ang kilos ng isang taong sinusubukang burahin ang nangyayari. Tulad ng tisa sa isang pisara. At natuklasan na nakasulat ito sa isang marker. Dumating si George para tingnan kung tumatakas ako. Kung nagbabayad ako. Nagbabayad ako. Noong Oktubre, nang maibigay ko ang huling halaga, ibinigay sa akin ni George ang mga susi ng kotse. Sinabing regalo. Mula sa boss. Isang regalo. Iregalo mo sa asawa mo. Ako. Natuwa ako. Tanga. Naisip ko. Tapos na ang lahat. Masaya sila. Ito ay isang tanda ng kapayapaan. Gusto kong pasayahin ka. Gumawa ng isang bagay na mabuti. Sa gitna ng lahat ng duming ito, kaya ibinigay mo sa akin. Hindi mo itinago para sa iyong sarili. Kung itinago ko para sa aking sarili, magtatanong ka kung saan nagmula. Ngunit ang isang regalo sa isang asawa ay ibang bagay. Nagbibigay ang isang asawa sa kanyang asawa. Natutuwa ang asawa. Mas kaunti ang mga tanong. Ang lohika ay baluktot. Tulad ng sulat kamay ni Jose. Ngunit naiintindihan ko ito. Ang lohika ng lalaki. Itago ang isang problema sa loob ng isang regalo. At umasa na ang pambalot ay hindi masisira. Sabi ni Renato. Ang kotse ay isang tali. Sabi ko. Nahawak ka nila sa leeg. Na anumang oras, maaari nilang ipaalam sa pulisya at mapupunta ka sa malayo. Matagal na nanahimik si Jose. Pagkatapos ay tumango. Naintindihan ko iyon. Hindi agad. Pagkatapos ng isang linggo, nang tumawag si George at hiniling na pumirma ako sa isa pang ulat ng pag-dispose sa isang bagong construction site. Sinabi kong hindi. Sinabi niya. Pag-isipan mo. Mayroon kang isang magandang puting kotse. Sayang kung may mag-check ng mga numero. Tahimik ang kusina. Tumitiktak ang orasan sa dingding. Tumatagas ang gripo sa banyo, ang parehong gripo na hindi maayos ni Jose mula pa noong Agosto. 3 tunog. Tik, tik, tak. Tulad ng isang metronome na nagbibilang ng oras hanggang sa isang bagay na hindi maiiwasan. At ano ang sinagot mo? Tanong ko. Wala pa. Hindi pa ako sumasagot. Mayroon akong hanggang sa katapusan ng linggo. Tiningnan ko ang kalendaryo na nakadikit sa ref. Miyerkules. Hanggang sa katapusan ng linggo. 2 araw. 2 araw. Sabi ko. 2 araw. Inulit ni Jose. Nakaupo kami sa tapat ng isa't isa. Mag-asawa. 12 taon ng pagsasama. Isang anak. Isang apartment, isang buhay, at sa pagitan namin, sa mesa, ay isang talahanayan na may pera ng ibang tao, tulad ng isang linya sa gitna ng isang kalsada, na maaari pa ring tawiran, o hindi na? Okay, sabi ko. At ang aking boses ay biglang naging boses na ginagamit ko sa trabaho, kapag nakikipag-usap sa mga supplier. Kapag hindi magtugma ang mga numero sa invoice. Isang kalmado, propesyonal na boses na hindi tumatanggap ng pagtutol. Makinig ka ng mabuti. Itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Sabi ni Renato, may ikatlong opsyon. Sa tingin ko, alam ko kung ano iyon. Ngunit una, sasagutin mo ang isang tanong. Isa lang. Tapat. Ano? Gusto mo pa bang maging asawa ko? Tiningnan ako ni Jose. At sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita kong tumulo ang isang luha sa kanyang pisngi, isang mabilis. Galit na luha.
na parang lumabas laban sa kanyang kalooban. Gusto ko, sabi niya. Kung gayon, aayusin natin ito ng magkasama. Ngunit kung magsisinungaling ka ulit sa akin, kahit isang beses, kukunin ko si Sofia, ang hamster na makukuha pa rin niya, at aalis ako. At hindi sapat ang lahat ng Renato sa mundo para ibalik ako. Malinaw? Malinaw. Mabuti. Ngayon, makinig ka sa plano. Ang plano ay hindi nagmula sa wala. Nagmula ito sa parehong lugar kung saan nagmumula ang lahat ng desisyon sa accounting. Sa pagitan ng mga numero, lohika, at tahimik na galit ng isang babae na sa labas ay mukhang kalmado, ngunit sa loob ay parang isang kumukulong takure na may saradong takip. Okay, sabi ko kay Jose. Nakaw ang kotse. Hanggat nandyan iyan, nasa kamay ka nila. Tatawag si George sa Biyernes. Mayroon tayong 2 araw. Ang layunin. Alisin ka sa kanilang kamay para walang makulong at walang masaktan. May mga tanong? May plano ka? Tiningnan ako ni Jose na parang isang taong nawawala sa gubat at kinain na ang huling piraso ng tinapay na tumitingin sa isang gabay. Mayroon akong simula ng isang plano. Idadagdag natin ang natitira habang nagpapatuloy tayo. Huwebes ng umaga. Tinawagan ko si Renato. Renato, kailangan ko ang tulong mo. Ang huli. Nakikinig ako. Sabi mo, may ikatlong opsyon. Sa tingin ko, ito iyon. Ibabalik ni Jose ang kotse sa mga taong iyon at puputulin ang ugnayan. Ngunit kung ibabalik lang, hahanap sila ng ibang tali. Kailangan nating gawin ito. Para maging walang silbi ang tali. Para sila mismo ang hindi makinabang. Sa paghila sa lubid, tumahimik si Renato. Pagkatapos ay sinabi, sigurado kang accountant ka, hindi isang strategist? Ang isang accountant ay isang strategist. Mayroon lang kaming calculator sa halip na isang espada. Makinig ka. Pinipilit ni George at ng kanyang boss si Jose. Dahil iniisip nilang nag-iisa siya. Walang koneksyon, walang proteksyon, walang yaman, isang ordinaryong foreman na nahuli, at maaaring gatasan, nang walang katapusan, ngunit hindi nag-iisa si Jose. Nasa likod mo siya, at ikaw, kung tama ang pagkakaintindi ko, ay hindi basta-basta sa mundo ng construction. Hindi basta-basta. Sang-ayon ni Renato. Hindi ang una. Ngunit sapat na kilala para mas gusto ng ilang tao na huwag makipag-away sa akin. Eksakto, kung malalaman ni George at ng kanyang boss na tauhan mo si Jose, na nasa likod mo siya, magbabago ang kalkulasyon. Ang paghawak sa isang foreman na nag-iisa ay kumikita. Ang pakikipag-away kay Renato dahil sa isang foreman ay hindi. Sinasabi mo bang dapat kong kausapin sila? Sinasabi kong dapat mong kausapin sila. Ipaliwanag mo na si Jose ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, na ibabalik niya ang kotse, na dito nagtatapos ang kwento. At kung susubukan nilang magpatuloy, hindi sila magiging komportable. Matagal na nanahimik si Renato. Naririnig ko ang kanyang paghinga sa telepono, kalmado, regular, nag-iisip, Clara. Sa wakas, ay sabi niya, naiintindihan mo ba ang hinihiling mo? Hinihiling mong gamitin ko ang impluwensyang binuo ko sa loob ng 20 taon para sa negosyo, para sa isang taong nagnakaw ng semento. Hinihiling kong tulungan mo ang isang pamilya, sabi ko. Ang parehong pamilyang 8 buwan mong pinadalhan ng pera. Nang hindi nagtatanong, namuhunan ka na, Renato. Kailangan mo na lang tapusin. Katahimikan. Ang pinsan ng iyong ama. Mahinang sabi ni Renato. Minsan, halos pareho ang ginawa niya para sa iyong ama. Iniligtas niya siya sa isang gulo. Pagkatapos, umalis ang iyong ama sa pamilya. Sa lahat, ngunit bago umalis, hiniling niya. Kung sakaling magkaproblema ang aking anak, tulungan mo siya. Nangako ako. Naghintay ako ng 32 taon mula noon. Naisip ko, baka hindi na kailanganin. Kinailangan. Ang aking ama, ang multo, ang kawalan, ang taong inilibing ko sa aking alaala. Bago pa man siya mamatay kung namatay man siya, hindi ko man lang alam
At lumabas na hindi siya nag-iwan sa akin ng mana, ng sulat, ng paliwanag. Iniwan niya sa akin si Renato, tulad ng isang insurance policy na nakatago sa drawer ng ibang tao, na nag-activate sa isang aksidente. Okay, sabi ni Renato. Kakausapin ko sila, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Ano? Hindi napipirma si Jose ng anumang ulat na hindi niya maipaliwanag sa kanyang asawa. Kung hindi aprubahan ng accountant, hindi pipirmahan ng foreman. Nagkakaintindihan ba tayo? Napangiti ako. Nagkakaintindihan tayo. Huwebes ng gabi, tumawag ulit si Renato. Maikli, propesyonal. Nakausap ko na sila. Sasabihin ni George sa kanyang boss. Kukunin nila ang kotse bukas mula sa talyer. Ibigay mo ang address. Ibinigay ko ang address ni Mang Ben at agad na tinawagan si Mang Ben. Mang Ben, may pupunta bukas para kunin ang kotse. Ibigay mo. Tiyakin mo lang na kukunin nila ito ng tahimik. Walang maraming tanong. Pwede ba akong magtanong? Tanong ni Mang Ben. Hindi. Okay. Hindi ko naman plano. Pinapalitan ko na ng langis. Sa totoo lang. Magandang langis. Sayang ang kotse. Mang Ben. Nakaw iyon. Alam ko. Pero maganda ang langis. Biyernes. 10:00 ng umaga. Nakatanggap ako ng isang text mula kay Mang Ben. Kinuha na. 2 lalaki. Magalang. Nagpasalamat pa. Malinis na ang talyer. Kunin mo na ang langis. Sa iyo iyan. Ipinakita ko ang text kay Jose. Nakaupo siya sa kusina. Nag-absent sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sinabi sa kanyang foreman na may sakit siya. Binasa niya ito. Inilagay ang telepono sa mesa at nagbuga ng hininga na parang isang taong lumangoy ng matagal mahabang, may kasamang ungol, buong katawan. Tapos na? Tanong niya. Hindi pa. Sabi ko. Nangako si Renato na tatawag pagkatapos ng tanghalian. Tumawag si Renato ng 2:00. Clara, sabi niya, tapos na. Kinuha na ang kotse. Wala nang problema si Jose. Kinumpirma ni George. Ang kanyang boss ay isang praktikal na tao. Naintindihan niya na hindi sulit ang gulo. Ang pakikipag-away sa akin, dahil sa isang foreman, ay dagdag na problema. Malaya na si Jose. May isang kondisyon. Ano? Kung masangkot ulit siya, hindi na ako tutulong. 1 beses, pamilya. 2 beses, katangahan. 3 beses, ugali. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa ugali. Hindi na siya masasangkot. Sabi ko, at tiningnan si Jose. Tumango si Jose. Dahan-dahan, mabigat, tulad ng isang taong nanunumpa ng isang panata na hindi niya maaaring sirain. Hindi sa akin ang panata, kundi sa kanyang sarili. Ibinaba namin ang telepono. Tahimik na nakaupo sa kusina. Sa kabilang pader, nakikinig si Sofia ng musika. Ang mga bass ay marahan na tumutunog sa pader, tulad ng isang malayong tibok ng puso. Clara, sabi ni Jose. Salamat. Walang anuman. Ibig sabihin, literal na walang dapat ipagpasalamat. 8 buwan kang nagsinungaling sa akin. Nagnakaw mula sa construction site. Nagdala ng isang nakaw na kotse sa bahay. Nagpasok ng isang kalbong gangster sa kaarawan ng ating anak. At halos masangkot ulit. Wala kang dapat ipagpasalamat. Pero ang gripo sa banyo. Aayusin mo ngayon. Bago maggabi, hindi ito isang pakiusap. Tumayo si Jose, tahimik na pumunta sa banyo. Pagkaraan ng 1 minuto, narinig ko ang isang tunog na hindi ko narinig mula pa noong Agosto. Ang tunog ng isang gumaganang wrench. Nakaupo ako sa kusina at nakikinig habang inaayos ng aking asawa ang gripo. At iniisip ko na ang buhay ay isang kakaibang accounting. Hindi laging nagtutugma ang debit at credit. Minsan, may lumilitaw na isang linya sa ulat na hindi dapat nandoon. Isang nakaw na kotse, isang kuwaderno na may mga numero, isang tawag mula sa isang kamag-anak na hindi mo alam.
At nakaupo ka sa harap ng ulat na iyon. At masakit ang iyong mga pulang mata dahil sa mga numero. At gusto mong isara ang kuwaderno at umuwi. Ngunit hindi ka umaalis. Dahil isa kang accountant. At ang iyong trabaho ay balansehin ang mga account. Kahit na ayaw ng mga account na magbalanse. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Mama. Ma, naayos na ang lahat. Buhay? Buhay. Magkasama? Magkasama. Inayos na ba ang gripo? Inaayos niya ngayon. Tumahimik si Mama. Pagkatapos ay sinabi. At nanginginig ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Sa buong panahong ito ng kabaliwan. Mabuti naman. Pumunta kayo sa linggo. Magbe-bake ako ng pie. Dalhin ninyo si Sofia at si Jose. Patingnan ninyo sa kanya ang pinto ng aparador ko. Tumutunog mula pa noong tag-araw. Si Aling Rosario, ang babaeng bakal, at pie. Iyon ang kanyang natutuwa ako. Nag-aalala ako. Pinapatawad ko kayo. Lahat sa isang salita, pie. Pupunta kami. Sabi ko. Pero wala na kaming kotse. Sasakay kami ng jeep. Tulad ng mga normal na tao. Bago pa ang lahat ng mga regalong ito. Ganoon ang ginagawa namin. At okay lang. Ibinaba ko ang telepono. At ngumiti. Sa unang pagkakataon sa isang linggo. Isang tunay na ngiti. Hindi pilit. Kundi isang ngiti na lumalabas. Kapag tapos na ang pinakamasama. At maaari ka nang mag-relax. Mula sa banyo. May narinig akong isang malakas na tunog. Pagkatapos ay isang mahinang mura. Pagkatapos ay katahimikan. At pagkatapos noon, isang pinagpalang katahimikan ng ibang uri. Tumigil na sa pagtagas ang gripo. Lumitaw si Sofia sa pintuan ng kusina. Nakapajama na may mga dinosaur. May hawak na telepono. Na may ekspresyon sa mukha na nangangahulugang. Nakatayo siya sa likod ng pinto. Sa nakalipas na 10 minuto. At sapat na ang narinig para makabuo ng isang conclusion. So hindi na tayo maghihiwalay? Tanong niya. Hindi na. At ang kotse? Wala na ang kotse. At ang hamster? Tiningnan ko siya. 13 taong gulang. Pajama na may mga dinosaur. At malinaw na mga prioridad. Pamilya. Transportasyon. Hamster. Sa ganoong pagkakasunod-sunod. Ang hamster. Pagkatapos ng bagong taon. Kung matatapos mo ang quarter ng walang bagsak, tahimik na itinaas ni Sofia ang kanyang kamao sa isang tagumpay na kilos at bumalik sa kanyang silid. Lumabas si Jose mula sa banyo. Basa ang siko. May hawak na wrench. Ang gripo. Sabi niya, inayos ko na. Narinig ko. Nakatayo siya sa pintuan. Malaki. Basa. Nagkasala. May hawak na wrench. Tulad ng isang kabalyero. Pagkatapos ng isang labanan. Pagod. Ngunit buhay. At naisip ko na baka 12 taon na ang nakalipas. Nagkamali si Mama. Ang kanyang ngiti ay hindi tapat. Ngunit ang kanyang puso ay totoo. Minsan, gumagawa lang ng mga tangang desisyon ang puso. At itinatago iyon ng ngiti. Jose. Sabi ko. Ano? Sa linggo, pupunta tayo kay Mama. Sasakay tayo ng jeep. Titingnan mo ang pinto ng kanyang aparador. Okay. At isa pa. Ano? Kung sakaling gusto mong regaluhan ako ng isang bagay na mahal, regaluhan mo ako ng bakasyon. Tayong dalawa lang. Walang construction, walang kuwaderno, walang kotse, dagat, at katahimikan lang. Kaya mo ba? Ngumiti si Jose. Nang parehong ngiti, na sinabi ni Mama na hindi tapat. Ngunit ngayon, iba na ang nakikita ko. Hindi tapat, kundi nagkasala. Ang ngiti ng isang taong alam na nagkamali siya at alam na mahal pa rin siya at hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Kaya ko, sabi niya. Tapat. Tingnan natin. Sabi ko, accountant ako. I-check ko. Tahimik ang gripo. Tumitiktak ang orasan. Sa kabilang pader, nagsisearch na si Sofia ng mga lahi ng hamster. Nagpatuloy ang buhay. Walang puting kotse. Walang lihim na kuwaderno. Walang kalbong si George. Ngunit may isang inayos na gripo. Isang nakaplanong pie.
At isang ipinangakong hamster na, pagkatapos ng 2 buwan, ay papangalanang Ben, bilang parangal sa taong sumilip sa ilalim ng hood, at nagsabi ng totoo. Ngunit iyan ay ibang kuwento na. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. Sabihin ninyo, patatawarin ninyo ba si Jose? O kukunin ninyo si Sofia, ang hamster, at uuwi kay mama? Isulat sa mga komento. Interesado kaming malaman.